magandang araw sa atin lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng sulok ng mundo na nakapanood ng channel ko. Magandang araw. At sa may-ari ng video na ito mga bro, shout out kita bro, Jerome Nanali. Salamat sa tiwala brother. At hayaan mong bigyan ko ng linaw ang mga sign na pinadala mo sa akin. At salamat sa tiwala bro. Salamat talaga. At ito mga brother, pagkuha tayo ng kaunting knowledge nito at mga uri ng pagbabasa ng mga sign. Sana'y maintindihan ninyo mga brother. At titingnan natin ang video na pinadala niya at ating bigyang linaw. Boss, ito ho, parang ulo siya ng kalabaw. Yun sa big boulder. Ayan. Tapos may araw siya. Yun. Araw sign ito ho. Tapos pagdating dito, merong ganito. Ano kayang ibig sabihin yan, sir? At saka mga ilang ano lang. Sa isang malaking bato lang ho ito. Meron siyang araw dito. Ito naman. Papunta naman sa Diyos. Yung itinuturo. Saan kaya? Pero dito sa ano ito, arrowhead na yan. Yan o, ang arrowhead yan. Tinuturo niya siguro. Dito sa malaking bato nito. Ay. Ay, ito ho. Meron siyang butas. Tsaka may triangle, arrowhead. Tapos ito ho, pointer. Pyramid ho siya. Pointing dito sa malaking batong ito. Yan. Kasi yung malaking batong yan, meron din ho mga marka. May letra ng C. May letra ho C. Tsaka ano yan yung dati lang. Binalikan ko lang. Yan. At dito, ipaliwanag ko sa inyo mga bro kung anong totoong meaning ng buffalo head na sign, kung anong totoong meaning nito. Kung makikita natin mga katiits, may letter D na nakikita ko dito. Ang tainga ng buffalo mga bro, kung makikita natin, iisa lang at parang hugis ng letter D. Ang meaning niyan mga bro ay big boulders. Ang buffalo sign kasi mga bro sa code, yan ay nagpapahiwatig ng big boulders o napakalaking bato na nasa gitna ng tubig mga bro. Kasi ang mga buffalo ay mahilig ito sa tubig mga bro. Kaya ang mga Japanese, gumagawa sila ng mga symbols at mga sign ng mga animal, karakter mga bro. Yan ang ginagawa nila. In logic style, ang mga Carabao ay mahilig talaga sa mga matutubig na lugar. At ito ang ipinapahiwatig ng animal marker na ito. Ang tainga niya ang ginawang letter D para magsilbing big boulders. Yan ang nakikita ko sa mga sign na ito mga bro. Diyan sa palibot ng sign na ito, maghanap kayo brother ng napakalaking bato. Possible itong tinuturo ng ibang mga sign, yan ang hinahanap natin sa
ganitong uri na mga sign. Isa itong rock enclosed mga bro. Itong klaseng sign na ito. Bantayan natin ang bawat countersign kung anong pinapahiwatig ng iba pang mga countersign, dahil doon natin malalaman kung saan patungo ang exact na location ng mga deposito, dahil may counting distance kasi ang mga marker na ito mga bro. Yan ang ginagawa ng mga Japanese, na hindi basta-basta, na napakaganda ang pagkaukit ng mga sign. Uli na nilagay ang mga nakatagong yaman na kanilang dinadala. Kailangan nakadistansya ito mga bro. Naayon lang ito sa mga countersign, kung anong mga countersign sa palibot. Yan ang tingnan at ating suriin para makikita natin kung saan ang exact location ng digging spot. At itong susunod na sign, sabi ng may-ari ng video na ito, isa itong arrowhead. Pero sa tingin ko bro, hindi ito arrowhead. Ito ay isang letter C at may lines sa gitna. Isa itong rock enclosed treasure na sign. Kaya paiba-iba kasi ang mga sign mga bro. Kaya tinatalakay ko dito sa mga videos ko na pinadala ng aking mga katiits na viewers din, para mabigyang linaw ang lahat ng mga sign na kanilang pinadala. At ito mga bro, isa itong letter C at may lines. Ito ay rock enclosed na uri na sign. Yan ang nakikita ko dito. Hindi diyan mismo sa bato, kung na merong sign na ganyan, diyan na kayo magbasag mga bro. Tingnan nyo ang mga countersign. Kung nakikita natin sa video, merong mga countersign. At ito ang pinapasalamat ko mga bro, dahil palaki ng palaki ang aking channel. At lahat ng mga nagpadala ng mga sign ay natuto na sila sa aking decoding mga bro. Nasunod nila ang aking style. Kaya ito ang pinapasalamat ko, dahil sa tingin ko ay nasa puso't isip na nila ang lahat ng aking sinasabi. At ito, isa lang itong uri ng palatandaan na ang ating tingnan, ang mga deposito ay nasa bato mga bro. Yan ang dapat natin tandaan. Nasa bato ang mga deposit. At ito ang susunod na sign. Ito ang nagkumpirma mga bro na may deposito sa lugar. Itong naka-box type at may mga guhit na parang naka-circle lang siya mga bro. Para siyang waterway passage ang ganitong sign. Rock enclosed na nasa tubig talaga mga bro. Yan ang basa ko dito sa mga sign na ito. Yan ang nakikita ko. At ang deposit ay nasa loob ng bato. Yan ang tinitingnan ko ng anggulo dito mga bro. Para siyang cemented rock ang nakikita ko sa sign. At kadalasan kasi ang mga Japanese, paiba-iba ang kanilang mga sign na ginagamit. Nakadepende ito sa lugar mga bro. Nakadepende sa mga Hapon na nagbaon ng kanilang mga dalang kayamanan. Paiba-iba ang kanilang teknik.
at pamamaraan. Hindi mo masasabi na ang ganitong sign ay iisa lang sa ibang lugar. Kaya yan ang bantayan natin, dahil iba ay dito sa amin at iba din sa mga lugar na area na iba ang mga general na namumuno. Paiba-iba ang kanilang estilo mga bro. Hindi lahat ng mga sign magkaparehas. At itong klaseng sign ay nasa loob ng bato. Kailangan ma-interpret niyo ng maayos mga bro. Dahil yan ang dapat tandaan natin sa treasure hunting, na mapanuri tayo para mabigyan natin ng mga eksaktong interpretasyon ang mga sign, para ma-pinpoint natin kung saan tayo magsisimula. Yan ang pamamaraan na i-share ko sa inyo. At itong susunod na sign, ito ang talagang arrowhead mga bro. Ito ang nagtuturo kung saan ang exact location ng nakatagong yaman. Pero iba kasi ang mga Japanese mga brother. Dapat natin tandaan ang mga Hapon na logic sila. Yung point na tinuturo, pabaliktad tayo mga bro. Dito tayo sa kabila. Parang reverse tayo. Dito tayo sa hindi tinuturo ng araw. Kung anong makikita natin doon, yan ang exact location ng nilagyan nila ng nakabaon nilang mga deposito. Sa tingin ko dito mga bro ay nasa loob ng bato ang deposit, dahil naglalakihan ang mga bato sa palibot. Tinatalakay ko na ang mga rock enclose, pero marami pang mga rock enclose na paiba-iba ang mga pamamaraan ng mga Hapon. Kaya yan ang bantayan natin, dahil hindi lang mga letter C na may mga dot ang mga rock enclose. Katulad din nito mga bro, kasi may tinatawag kasing combination of signs. Kailangan tingnan natin ang mga kombinasyon ng mga sign, dahil hindi lang yan iisa mga bro. Merong 6 ang combination of sign. Katulad dito, may box marker, may ulo ng kalabaw, may mga arrow, may triangle at letter C. Yan ang tinatawag na kombinasyon ng mga sign mga bro in STM o surface trail marker. Yan ang tawag dito sa mga sign na ito mga bro, STM. Iba ang nasa ilalim ng lupa, yan ay ang tinatawag na hidden trail marker or HTM. At itong susunod na sign, kung mapapansin natin mga bro, isa itong triangle na nakikita natin, small triangle. Para din siyang arrowhead mga bro, pero sa ibaba na bahagi meron ding arrowhead na iisang direksyon lang ang kanilang tinuturo. At sa harap ng arrowhead may dot na isang confirmation mga bro na deposit. At ang bato mismo ginawang arrowhead, nakaturo siya sa bandang bahagi mga bro. Kung alam naman natin, ang triangle ay nagsignify yan mga bro ng deposit. Yan ang bantayan natin. At lalo na yung triangle na nakikita ninyo ay para siyang catch basin. Kapag umuulan, may tubig na nakalagay mga bro. Isa na yung meaning
na ang deposit ay nasa tubig talaga. Tingnan natin ang susunod na tinuturo ng ganitong mga sign, dahil doon natin makumpirma kung saan ba talaga kalagay ang nakatagong deposito. Dahil yan ang sinasabi ko na meron itong kombinasyon ng mga sign. Ito ay STM o Surface Trail Marker. Yan ang nakikita ko dito mga bro. At makikita natin na ang arrowhead ay dalawa, nakapoint, nagkasunod mga bro, at iisang direksyon lang ang ating nakikita dito. Yan ang dapat natin tandaan, dahil napaka-logic na mga Hapon. Marami silang pasikot-sikot mga bro. Kapag hindi na interpret ng maayos ng isang treasure hunter, ay masasayang lang ang kanyang pagod mga bro. Kaya kapag may nakita kayong mga sign na ganito, huwag niyong basagin mga bro. Kapag alanganin ang pagbasa niyo ng mga sign, yan ang sinasabi kong arrowhead na nakapoint sa susunod nating target. Double arrowhead mga bro. Ang isa nakaturo sa left side, ang isa nasa right side mga bro. Pero iisa lang ang tinuturo nila dito banda sa harap. Yan ang bantayan natin. Isa lang ang tinuturo nila. Dilinlang lang ang mga mata ng mga treasure hunter para medyo may pagka magulo ang mga pointers. Pampagulo lang yan mga bro. Yan ang bantayan natin. Maraming paraan ang mga Hapon para hindi makuha ang mga kayamanan na nandito sa Pilipinas. Kaya hanggang ngayon mga brother, pinag-aralan ko pa talaga ang logic, dahil hindi naman lahat ng aking nalalaman ay sapat na. Hanggat kaya ko pa, magdiscovery pa ako ng marami pang kaalaman. Kaya ang binibigay ko sa inyo mga bro, nasa 30% lang, dahil wala naman ako sa area. May mga sekreto kasing mga sign na hindi natin basta-basta makita, at yun ang nagtuturo ng exact location ng deposito. Kaya nasa 30% lang ako para magbigay lang ng kaunting clue. Dagdagan niyo na lang mga ka-TH kung ano ang sinasabi ko sa mga nakikita kong mga sign. Kailangan suriin nyo talaga ang mga bato, dahil meron pa yung mga sign na hindi nyo nakikita, at yun ang magbibigay sa inyo kung saan ang exact location ng digging spot o spot ng area ng bato na sinasabi ko. Dahil ang tingin ko dito ay isa itong uri ng rock enclosed treasure, dahil makikita natin sa mga sign, sa mga kombinasyon ng mga sign mga bro. Yan ang dapat natin tandaan para magkaroon ng linaw ang ating mga trabaho na saan ba tayo magsisimula. At itong panghuli mga bro na sign na ipapakita ko sa inyo, ito ang bato na tinuturo ng mga aro, dalawang aro, tatlo. Ikatatlo yung hugis ng bato na parang aro. Isang letter C, entrance dito sa bato mga bro. At magbibigay ako ng dalawang option
Pag wala diyan sa malaking boulders, under ng napakalaking boulders mga bro, yan ang dapat natin bantayan. Dahil ang mga Hapon kasi mga bro, marami silang mga pasikot-sikot. Magbibigay sila ng napakagandang sign sa ibabaw dahil akalain ng mga treasure hunter na nandyan lang sa ibabaw ang nakabaong yaman, pero nilibing pa nila sa ilalim ng bato at isa ring rock enclosed. Tingnan nyo itong klaseng bato na ito mga bro, kung bilog ba talaga siya. Pero kung sa tingin ninyo ay hindi siya pwedeng pasukan ng mga nakatagong deposito dahil malapad lang, i-consider na ninyo na ito ay takip lang. Ganyan kasi ang mga Hapon. Minsan ma-interpret natin na nasa bato na. Pagbiak ng treasure hunter, nawala na siya ng pag-asa dahil walang laman. Hindi niya alam na nasa ilalim pa, rock enclosed pa rin, pero nasa ilalim ng napakalaking bato. Yan kasi ka lohiko ang mga Hapon mga bro. Marami silang mga paraan na ginagamit para malinlang ang mga treasure hunter, dahil alam nila na dumating ang panahon na magkakaroon ng mga treasure hunter sa Pilipinas. At isa na rito ang mga Amerikano mga bro, na may alam na ang mga Hapon sa pagpunta nila dito sa Pilipinas, mayroon itong mga dalang mga kayamanan. Kaya ang nangyari, hinabol ito ng mga Amerikano para gusto ring makisawsaw sa mga kayamanan na nakukuha ng mga Hapon. Kaya ang ginawa ng mga Hapon ay tinago nila ito ng maayos na pagkagawa. Ito yung mga bato na sinabi ko bro. At kung makikita natin, may parang porsyon ng bato na para siyang, na kung nakikita natin, dalawang lines na para siyang butas na kwadrado mga brother. Para siyang isang pasukan. Sa tingin ko dito mga katiits, ito ay rock enclosed. Nilagyan lang nila ng palatandaan ng mga Japanese para pagbalik nila, madali lang nilang matuntun ang area. Kung makikita natin ay may mga butas na mga straight line mga bro. Yan ang basagin nyo brother sa may-ari ng mga sign na ito. Yan ang portion na tratrabahuin ninyo mga bro. Basagin nyo yung napakalaking bato. Kung wala kayong makuha diyan sa loob ng napakalaking bato, wag kayong mawala ng pag-asa. Sa ilalim pa ng napakalaking bato. Kaya wag agad sumurinder mga bro. Pag ang sa tingin natin diyan na, wag kayong sumurinder agad dahil may ikalawang opsyon pa diyan sa napakalaking bato. At ang ikatatlong opsyon, suriin nyo lahat ang napakalaking mga bato na nasa palibot ng mga sign. Pukpukin nyo ng maso para malaman nyo kung may pinapatch ang mga Hapon na mga butas sa ilalim ng bato. Dahil iba ang tunog niyan mga bro. I-check nyo ng maayos. Lahat ng malalaking bato na malapit sa mga sign, yan ang tingnan ninyo mga brother, para makikita natin ang ating hinahanap. Yan ang pamamaraan. Lahat ng paraan gagawin para lang sa hinahanap nating mga nakabaong yaman dito sa Pilipinas. Hindi natin gagawin ang parang positibo lang. Pag
tinatrabaho na, walang nakita ay mawala ng pag-asa. Hanggat buhay tayo mga bro, may pag-asa pa rin tayo na makakuha ng mga kayamanan dito sa Pilipinas. Yan ang dapat natin tandaan. Itong parang naka-lines na butas mga bro, yan ang i-check ninyo. Yan, kung makikita natin, para siyang maliit na butas na naka-lines. Dalawa mga bro. Ito ang pinupuntarya ng lahat ng mga countersign dito banda. Pero meron itong napakalaking mga bato sa palibot. Pero hindi natin alam kung yan ay harang lang sa tubig. Yan ang tingnan natin. Kaya yang buong bato, kung para madali mga bro, sunugin nyo yan para madali ang trabaho. Kung kaya na tambakan nyo yan ng mga kahoy at ilihis nyo ang tubig, sunugin nyo, wala namang problema kung may kasamang ginto na nasa loob na yan, dahil hindi naman importante, malusaw lang yan, pero makukuha pa rin ninyo. Kadalasan kasi ang nakabaong mga kayamanan sa bato, mga diamonds, pero meron ding mga gold bars o mga jewelry. Pero ang importante mga bro, makukuha ninyo ng madali, dahil baka maunahan pa kayo. Kaya kapag napanood na ninyo ang video na ito mga bro, trabahuin nyo na yan. Baka may makakita pa kang ibang mga tao na naghahanap din, maunahan pa kayo. Sayang, dahil kayo ang nakahanap niyan mga bro, at nabigyan ko na kayo ng linaw, kaunting clue, makukuha pa ng ibang tao. Yan lang. Suriin yung mabuti yung napakalaking bato. Kung pagbiak ninyo ng napakalaking bato, wala, nasa ilalim mga bro. Kunting tiyaga lang. Yan lang po. Maraming salamat. Golden Philippines Treasure and Code. Maraming salamat po. God bless sa ating lahat.